Ayan. So, magandang araw mga kapare, mga kaparikay. At sa ating mga tagapagsubaybay, ating mga subscriber, maraming salamat. At sa walang asawang pagsuporta sa ating mga videos at live. So, ngayon ay araw ng Sabado at hindi tayo naggagala ngayon dahil busy. Sobrang dami nating ka-meet ngayong araw na to. So, bali ang pag-usapan na lang natin ay tungkol sa isa ito sa kamit ko kanina. So, ito ay tungkol sa RLC. So, ang RLC ay Robinsons Land Corporation ito. So, sa madaling salita, sa mga condo unit at saka mga tower sa atin na mga condo. So, yun na yung umuso at gusto nila na makapag ano din tayo ng ibang kababayan natin na kung sino yung gusto at hindi naman natin sila pwedeng pilitin pero bigyan na lang natin sila ng heads up kung ano nga ba ang maganda at hindi naman sa hindi maganda, lahat naman ang decision ninyo ay kayo pa din ang magde-decide. So, bali ang pag-usapan lang naman natin ay yung sa mga lifestyle o yung mga condo unit kung saan ay ang ibang mga Pilipino ngayon ay nagbibilihan din ng mga unit sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ang advantage at saka disadvantage doon sa mga nakabili o ngayon pa lang ay nag-invest na sila. At ano naman ang mga downside sa mga nakabili na which is nagbago pang isip at biglang nagkansila. At bukod pa doon, napag-usapan na rin naman natin ang condo unit. Mapag-usapan na rin natin yung mga pagkakaiba naman dito na condo unit, condo type unit, at saka single houses or mga houses built na nandito na kumbaga pinili nila na magkaroon talaga ng bahay. So ano bang pagkakaiba naman doon sa condo unit na nabili mo dito at ano naman ang pagkakaiba doon sa single unit na nabili mo na bahay dito. So tungkol naman sa presyuhan at mapag-uusapan na rin natin yan. So bakit nga ba mas mahal or mas mababa ang bintahan or yung presyo sa condo type unit dito naman sa Canada. So, bali, para sa kalaman sa lahat, dito tayo ngayon sa Alberta, Edmonton. Okay, so, ano ba? So, umpisahan natin sa condo or condominium sa Pilipinas. So, bali, ang ka-meet up natin kanina ay kararating lang nila galing sa Pilipinas at ini-endorso nila itong mga condominium type unit sa atin. At base sa pagkakalam ko, maganda ang mga offer nila at saka offering. Yeah. So, sa presyuhan, base doon sa napag-usapan namin ay nasa 6 million na pala ang unit. Depende sa size sa condo type unit mo. Okay, so at yung pinakababa naman ay meron din silang 300,000 lang 300,000. $300 lang per month ang down or pagbabayad mo na monthly. Yun. So, ang isa sa nagustuhan ko, ito yung MIRA na tinatawag nila yan. MIRA. So, bali, basahin na lang natin. Ayan. Maganda siya. Ito yung medyo mas mura. At meron silang location kung saan-saan. Pero yung pinaka-well known nilang location ay yung pinaka-sentro which is yung Cubao. Ito nga yung sinasabi ko, yung MIRA. Yeah, residences or condo type unit. So, ang MIRA ay located siya sa mismong Cubao. So, from Cubao, makikita nyo yung mapa. Ayan o. So,
Ayan. Yan ang ano, ito yung Mira. Diyan nakalocate yung condo na sinasabi ko. So, maganda ang location niya in the sense na lahat ay accessible. Accessible sa ano, LRT. Then sa bus, north, south, kahit saan kayo papunta, provinces, diyan manggagaling sa Cubao. So, yan isa yan at napakababa lang ng down payment. Bayaran nila every month. At marami pa kami napag-uusapan. Ang kagandahan kasi ng mga bagong tayo nilang RLC or tinatawag nilang Robinson Land Corporation. So marami yan. Yan. Marami silang ino-offer pero ang gaganda ng mga ano nila, amenities sa loob ng mga condo type nila. Isa na lang nito yung swimming pool. Yan. So sa loob pa lang ng ano, parang ginaya nila dito sa western part o western ano nangyari sa western dito sa Canada. Yung mga style ng condominium na which is meron na lahat na amenities sa loob ng condominium. So meron na siyang swimming pool sa loob na lang, sa loob pa lang yan may swimming pool na sila. At the same time, meron siya palaruan ng bata, tapos tanuhan ng mga aso, alam mo yun. Tapos may mga ano na rin sila, tawag nito. Kung gusto nyong manood na palabas, para silang mini cinema na nasa loob ng ano lang, amenities. At makikita nyo yung mga gym at saka basketball court, meron din sila. Ayan. Yan. Ang ganda nito, mura lang. $300 a month. At ang kagandahan pa ay uso na ngayon kasi sa atin ang rent to own. So, at least, kahit hindi pa nagiging sayo, ay pwede mo nang magamit. So, habang umuupa hanggang sa matapos mo lahat-lahat, ay pwede mo nang paupahan din sa ibang tao. Alam niyo yun. So, basta ma-fill upan nyo lang yung lahat ng mga kailangan, which is gagastos ka lang naman ng siguro palagay na lang natin na 50,000 pesos. Lahat-lahat na. Yung down payment. Lahat-lahat na ng mga ano. Then, saka ka ngayon magma-monthly. So, yun na yung uso sa atin ngayon. Yung rent to own. Which is maganda. Kasi, imagine mo, ginaya nila yung western style ng mga condo type unit. Kasi meron na rin silang pantry, ano. Yan, fiber optic technology na rin sila. Kita nyo? Ang galing, ang ganda. Yan. May mga 2 bedroom din sila na balcony. 82.50 square meter naman to. 2 bedroom. Yung studio type, yung kumbaga pagpasok nyo, parang bachelor type. Na pagpasok mo ay yun na yung sala. Yun na yung may ano na. Kumbaga pagpasok mo, yun na yung kitchen, sala, then higaan na. Studio type nga lang. So maliit lang. Pero napakaganda ng tanawin. Napakaganda ng ano. Meron akong isa pang nagustuhan ay yung tinatawag nilang sink. Asan na yung sink? Ayan. Maganda yung sink na ano nakita ko. Na pinakita. Nasa Pasig siya located. Then napakalapit lang sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan. So bali parang 5.4 kilometers lang. Nandun ka na. Hospital, nandyan na. School, nandyan din. Nasa 5 kilometers, 6 kilometers lang. Yun. Ang lapit. Tinatawag niyang Woodsville Crest pala ito. Ang ganda. Ang galing, ang ganda ng mga yari nila. At saka makikita nyo naman yung residential point nila ng
Robinsons Land Corporation. Magandang mga gawa nila. Maganda rin yung binibigay nila mga offer. So, sa mga nagtatanong na gustong kumuha o gustong magano, so mag-comment lang kayo below itong video na to para tulungan ko kayong iabot doon sa mismong agent. Sila yung mga professional agent at sila ang makakalam at makakapagsagot doon sa mga hinain o mayroon mga tanong. So since tayo ay pinagbigyan lang o binigyan lang tayo ng pagkakataon para mailathala ang kanilang mga marketing strategy, yan. So may 2 bedroom siya, ayan 52.50 square meter. So ang dalawang bedroom niya, magandang style, napakaganda pang western style niya. Ang galing. So, yan, ito yung plano. Kita niya. Maganda. May 2 bedroom full circle with nature. So, ginaya na nga rin talaga nila. Kasi sa loob ng amenities ng condominium ay meron na rin parang mini forest. So, hindi mo na kailangan talaga lumabas o lalabas pa sa condominium na yon, sa building na yon. Dahil nandun na lahat. Ang galing. Makikita nyo. So, may mga 1 bedroom na siya with balcony pa. Yun, Ang galing. Kita nyo, kuha nila yung mga western type na ano natin, yun, Kita nyo? Yan ang kusina nila. So, parang dito na rin. Ganun na ganun ang style nila. Ayan, kita nyo yung loob na mismo ng pool, Yan. Swimming pool yan. Sa loob. Galing, di ba? Tapos ang gym din nila, tsaka meron din yung bilyaran. May mga bilyaran na rin sila sa loob. Ayan. Ito bilyaran yan. Gym. Tapos, bilyaran. Yan. Kita nyo. So, marami pa. Marami pa silang binibigay na mga leaflets. At ang pinaka-dalawang pinag-anuhan ko ay yung Mira. So, yung Mira. Ayan. Mira. Ayan. Located siya sa along Cubao. Mismo sa center ng Cubao. Din ang isa ay Woodsville, Crest. Nasa Pasig naman to. At malapit sa airport. Ninoy International Airport. Ayan. So, ang kagandahan nito, kapag nakuha nyo ng, kasi rent to own ang nangyayari. So, bayaran nyo lang muna yung mga, kung anik-anik, mga bayarin. Then, saka kayo magma-monthly. So, ang kagandahan pa nito ay pwede na kayo magpaupa o pwede nyo nang parinta habang nagbabayad kayo. So, at the same time, yung umuupa doon sa condo mo ay yun na rin ang pambayad mo doon sa kanila. So, nagkaroon ka pa ng equity habang tumataas ang panahon ay hanggang sa matapos siya na hindi naman ikaw ang nagbabayad kundi yung mga umuupa, di ba? Ganon, ka-easy. Kung ako lang may mga kapital, yan ang magiging real estate. So, bakit? Kasi sa real estate, hindi ka lugi. Lalo, every day, every month, ay gumagalaw yung pera mo, pataas. Kaya yung mga mayaman, lalong yumayaman. Yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Kasi nababaon na mahihirap. Ang mga mayaman, lalong mayaman dahil lalong lumalago ang kanilang negosyo or yung kanilang investment. Diba? So, balikan naman natin. Dito naman sa Canada, bakit nga ba condominium naman yung napili namin o napili ko na bibilhin. Marami nagsabi na
ang balik ng yung passive income doon sa o investment doon sa condo unit ay talagang wala. Napakaliit lang talaga ng chances mo doon sa ano. Pero at least yung pera mo ay babalik kasi nga hindi ka na umuupa, kundi sa'yo talaga 'yon. Pwede mo pang maibibenta 'yon. Hindi kagaya ng umuupa ka na kapag kay umalis ka na doon sa isang bahay na 'yon ay mawawalan ng saysay ang iyong pera. Hindi kagaya ng condo, wala kang kikitain doon pero naibabalik sa'yo yung pera, 'di ba? So, bali naman kasi ako kaya namin pinili at pinag-usapan namin ni Mrs. bago naman ito lahat na 'yan, ay tinanong ko muna si Mrs. kung binigyan ko siya ng option kung gusto ba niya talaga na kasi gusto niya talaga ay single house. Ang unang tanong ko sa kanya, ikaw ba ay handa ka bang gumising ng maaga para mag-shovel? Ikaw ba ay handa ka bang mag-mower o maglinis sa paligid sa pagdating ng summer? Kasi paligid sa iyo yun, lahat yun. So, ang sagot nga niya ay hindi. At pangalawa dyan, ayaw ko ding gumising ng maaga o madaling araw para maglinis. Gusto ko, matutulog ako ng mahimbing, paggising ko ay maayos, hindi ako nahahassle, walang sakit sa ulo. Okay? Di bali na magbabayad ako ng condo fee, pero para sa kalaman sa lahat, baka hindi nakakalam sa lahat, maraming umayaw sa pag sinabi ng narinig nilang condo fee. Actually, para sa ipapaliwanag ko sa inyo, ang condo fee ay ang laki ng purpose niyan. So, parehas lang din kung kukwentahin mo, mas maganda pa rin yung may condo fee ang bahay ninyo. Bakit? Dahil hassle-free. Una sa lahat, hindi ikaw mo problema pagdating sa snow. Pangalawa, pag may nasira dyan sa mga paligid o sa building mo, sa ano mo, ay walang kahassle-hassle. Pagkawan sa may pumutok na pipe dyan, ay wala ring kahassle. Hassle-free nga. So, sila nang bahala dyan. Expenses na nila yan. Nagbabayad ka lang monthly. Sabi nga nila, mas makakatipid nga daw kapag walang condo fee. No, hindi. Bakit? Sa amin, sa condo fee namin ay libre ang heater. Okay? Libre ang tubig. Want to sawa sa tubig, want to sawa ka sa heater. So, doon naman tayo sa utilities. Ang utilities namin, electricity lang ang binabayaran. At nagre-range lang kami ng $70 a month. Okay? Okay, so ganun katipid. Di ba? Okay, so doon naman tayo sa mga single houses. Unang problema sa mga single houses pagdating ng winter, i-shovel mo every day. Kapag i-shovel mo yung mga snow na nasa paligid mo, yung sidewalk mo, lalo na pag nasa sidewalk ka, ay kailangan mong sabuyan ng ice melter or salt. Ano bang tawag nito? Yung salt, yung asin na para maging melt yung snow. Okay? Kapag may nadisgrasya at may nadulas, hindi mo inaagarang lagyan ng pakapit dun sa paligid mo, ay ikaw ay responsibilidad mo ang mga tao na dumadaan o naglalakad doon sa sidewalk na harap sa bahay mo. Ganon. Pwede ka pa nilang idinimanda kapag pinapayabayaan mo sila na pilay, pananagutan mo sila. Imagine mo natutulog ka na nga lang may kakatok doon sa bahay mo na dulas, nasa ospital. Imagine mo, dagdag gastusin mo pa pag may nangyayari yun. Di ba? At pangalawa, tanong ko kay Mrs., handa ba siyang gumising ng mas maaga? Di ba? Hindi. Ayaw rin niya gumising ng maaga para magano. Kasi nga, dalawa lang naman kami. Di ba? Ba't ko mapahihirapan pa? Sabi ko nga, ba't kaya pahirapan pa natin sarili natin? Hindi natin kailangan gumawa ng paraan para magiging mas instead na komportable ang ating pagtulog at pag wala tayong iniisip, yun nga, ay magkakaroon pa tayo ng iniisip pagdating sa ganon. Di ba? Yun nga lang, ang downside naman dito sa condo, yun nga, yung investment niya, ay hindi ka talaga kikita. Hindi talaga kikita. Kasi hindi naman yan ang plano ko na kikita eh. Ang akin ay makatira ako ng matiwasay, maayos, pagising ko, gising lang, suot mo ng then papasok. Pagbalik mo, ganun pa din. Di ba? Wala kang alalahanin. Okay? Hindi ako nag-iisip na may tutubuin sa tinitirahan ko. Ang akin ay makatulog ako ng matiwasay, maayos. Yun lang.
Wala nang iba. Wala na akong pakialam doon sa investment. Which is investment pa rin to dahil tinitirahan ko at kumikita pa rin ako at nandyan lang din yung pera ko. Ibabalik lang din yan kung ayaw ko na dito. Di ba? Ganun lang, ka-easy. Ba't kailangan mo pang kumita? Hindi ka naman magninegosyo. Pero, kung may capital ako, bakit naman hindi? Ang unang gagawin ko kapag may pera at malaki ang pera ko at kaya kong kumuha ng isa pang condo type yun o di kaya single houses, parintahan ko. Hindi lang isang unit yan, dapat marami. Yan ang pagugulungin ko habang lumalaki na lumalaki yung equity ko. Ganon. At doon naman sa mga single houses, malaki ang passive income nyo. Passive income niyo napapasok ay talagang tumataginting na malaking salapi. Bakit? Dahil every year ay tumataas ang quality o yung property tax or yung kalidad ng pamamahay o anong status doon sa area na yon. So, nagbabago. Kunwari, 400,000 mo nabili yung bahay na yon. In the last, after ng 3 years, ay magiging 550 na yan. So, $150 agad. $150,000 agad ang kikitain mo doon kung sakasakali na ibinta mo. Di ba? So, para naman sa iba naman, sa kalaman, na ang iba ay minamadaling tapusin ang bahay nila, ay nasa kanila yon. Pero kung ako naman ang tatanungin, bakit naman kailangan mong tapusin agad-agad ang bahay mo? Dapat gamitin mo as investment ang bahay. Hindi mo kailangan tapusin ang 25 years na bayarin doon para wala ka ng sakit sa ulo. Hindi yun. Hindi ko sa inyo, iba-iba tayo, pero sa akin, ito, papaliwanag ko lang. Hindi ka kikita doon. Kung gusto mo talagang kumita ka, kukunin mo lang yung equity noon after 5 to 10 years, hindi mo kailangan tapusin yung 25 years. Then saka mo na lang ulit ibili ng bago ulit na unit, which is modified na. Di ba? So, kumita ka na doon. Hindi ka naman gagastos na doon Dahil malaki na ang kita mo doon sa ibibinta mong bahay. Ibibili mo lang din ulit siya ng bahay na bago. Di ba? So, aling doon? Dahil hindi mo naman talaga mapapasaya. Imagine nyo yun, yung 25 years na yun, kunwari na, minamadali mo kasi gusto mo mabayaran ka agad. Okay, so, although natapos mo yung pagbabayad mo ng bahay ng after 10 years or 15 years, okay, nabayaran mo. Na gano'n. So, after 15 years, ano pa ang posible na mangyari doon sa bahay mo? Ang una ay 15 to 20 years ang shingles or yung mga rooftop doon sa taas ng mo ay yun lang ang edad niyan. Kailangan mapapalitan mo na yan. So, lahat ng mga nasa paligid mo, kunwari yung mga slidings, yung mga windows, ay kailangan papalitan na rin yan. So, it takes amount siguro niyan ay palagay na lang natin shingles na lang, depende sa laki ng bahay, ay tumataginting na 40,000 yan. Dollars. Plus yung mga windows, mga windows na yan, ay nag-worth na to ng $15. So, 40, 50, mga nasa 60,000. Papagawa mo yan. Renovation. So, gagastos ka na naman. Kasi nga, lumuma na. Di ba? So, ngayon, kung gusto mo namang ibibinta yan, ay kailangan mong i-renovate. Di ba? So, kunwari na lang, nabili mong bahay na yon ay luma. 1940s pa. Okay? 1940s pa, malalaki mga backyard. Yun ang kagandahan ng mga lumang bahay dito. Malalaki at mahabang backyard. Pero yun lang kagandahan pero ayaw ko rin ng ganun. Laki ng lilinisin mo. Ba't naman magaganon din ako? Pero hindi na yun ang natin, ang point natin. Doon na tayo sa mga expenses ngayon. Yeah. So, iisipin lang natin, yung mga expenses na yun ay dapat ay sakto sa ating bulsa. Hindi tayo mamulima dapat sa mga mas malaki at mas na hindi na natin kailangang sumakit pang ulo natin para sa mga expenses na yan. Diba? Yun. Ayan. So, babalikan natin ulit. So, base naman doon sa mga iba naman na kayang-kaya naman nilang bumili ng single houses, ay nasa inyo pa rin yan. Basta kung ano lang yung kaya namin, gusto ko lang magiging easy lang ang buhay ko, ay dito na ako. Ngayon, kung sobra-sobra naman ang pera nyo, bakit naman hindi?
Pero para naman doon sa mga iba naman na gustong kumuha ng single houses din na pinilit nyo na out of na pala itong nyo, kinikita nyo, mas malaki pa yung ibabayad nyo kaysa rin kinikita ninyo, nga naman, yun yung time na yun na magdo-double job ang mga ibang kababayan natin para lang may pambayad o para lang maagapan nila yung tawag nito, bayarin sa bahay at mga ibang expenses pa. Pero maganda talaga kung ikaw may mga negosyo ka, maganda 'yon. Hindi naman double job, hindi na matatawag na double job. Yan ay investment mo na din kung meron kang mga negosyo. Yan, malaking tulong 'yon kung sakasakali. 'Yon ang ay income mo din 'yon. Para pambayad doon sa para mapapagaan ang pagbabayad sa bahay. Pero yung sabihin mo magdo-double job kayo, halos hindi na kayo magkikitaan. Maraming ganun nangyari sa ating mga kababayan. Oo, halos hindi na sila nagkikita. Ang pagkikita na lang nila ay mga ilang oras na lang bago makakausapay. So, ibig sabihin, maganda nga ang bahay mo, malaki nga ang bahay mo, hindi ka naman halos nakakatulog na doon sa bahay mo. Mga 2 oras ka na lang nag-stay doon sa bahay mo. Ay, yan naman ay napakahirap yan. Kung yan ang gusto nyong buhay, ay nasa inyo yan. Pero para sa akin, hindi ko, pasensya na kayo, pero hindi ko bit yung mga ganong style. Sa inyo na yan. Tatandaan nyo na wala talagang pagmay-ari ng bahay dito. Kahit palagay na natin na bilhin nyo na o wala na kayong naging utang doon sa bahay na yun, hindi pa rin magiging sa inyo yan. Bakit? Dahil nagbabayad pa rin kayo ng property tax. Ang property tax ay habang buhay yan. Subukan nyo, kahit sa inyo na yung bahay, subukan nyo hindi magbabayad ng property tax. Diba? Kayo na mismo magsasabi nun. Subukan nyo, huwag nyo magbayad ng property tax sa government. Di ba? Ay di repossess yung bahay nyo rin. Sa inyo na nga yung bahay, bayad na nga yun. Paano yung property tax? Takot-takot ang utang mo, patong-patong. Anong gagawin na doon? Baka mamaya i-auction nila yung i-repossess nila yung bahay mo. Bibinta nila yun para may pambayad ka doon sa utang ng government. Wala din, di ba? Kaya walang mapamay-ari. Sa totoo lang. Para pa rin tayong umuupa. Kaya sabi ko sa inyo, yun na kailangan tapusin ng 25 years para sabihin na para makagaan-gaan. No, hindi. Hindi investment yan. Para lang kayong ng pera sa bangko. Umutang kayo ng 1,000, pinapatagal nyo pa. Doon sa sino bang kumita? Di ba? So, gayahin na lang natin ang bangko. Kapag ka nagbigay ka ng bangko ng $1,000, so ano ginagawa ng mga yan? Pinapautang din nila. Di ba? So, ngayon, tuwang-tuwa na tayo kasi sinisave natin ang pera natin doon sa bangko. Which is, magkano lang ba ang interest na binibigay nila sa atin? Di ba? 1%. Pero magkano ba yung tubo na binabahagi nila, na pinapautang nila doon sa mga ibang tao? Di ba? Mas malaki. Sa'yo, kapiranggot lang ibibigay nila sa'yo. Hindi mo pa maagad-agad makukuha o maibalik yung pera na $1,000 doon sa bangko. Kailangan magbigay muna kayo ng days bago may babalik sa iyo yung pera. Di ba? Imagine niyo yun. Ganun lang. Kung yung $1,000 na yung ginawa mo ng paraan at makapag-invest ka ng ibang bagay, malay mo, di ba? Yung medyo malaki-laki ang passive income. Kaya kung million-million ang pera mo, i-imbak mo sa bangko, which is, go ako doon. Bakit? Kasi doon pa lang sa interest, mabubuhay ka na . Sa interest pa lang doon sa bangko, mabubuhay ka na. Di ba? Kaya yung sabi ko sa inyo, mga mayayaman, lalong yung mayaman. Bakit? Kung million-million ng pera nasa bangko, yung interest din nun, kahit araw-araw kang gumastos ng malaki, hindi pa nababawasan yung million mo doon sa bangko dahil interest lang yung kinukuha mo every day. Yun ay yung mo. Di ba? Pero kung ikaw kapiranggot lang ang pera mo, wala ka na mga $1,000, palagyan natin $1,000 lang yung pera mo. Tapos ibabangko mo pa. Hirap ka na nga, ibabangko mo pa. Hindi mo pa makukuha agad-agad ang pera mo para maibalik mo. Magkano lang ba yung interest nun? Mamaya sa isang buwan ay 0.2. 0.2. Tapos sunod na buwan, maging 25 cents. So, parang ganyan. Alam mo yun? So, sa isang taon, palagi natin 25 cents ang kikitain mo sa isang buwan. Kano lang yung kukitain mo? Di ba? Wala.
O yun. So, nagkakaanohan na tayo. So, iba-iba ang ating pananaw sa buhay. Para naman sa doon sa nga, yun nga, yung gusto sa single house, ay nasa kanila talaga yun. Kasi marami na akong na-experience na gano'n. At ang nagiging ano ay, ang tulugan na lang nila ay 2 hours na lang sila. Nagmi-meet up dun sa bahay nila. Which is ang ganda-ganda ng bahay, ganda-ganda ng ano, yeah. Tapos ang problema, maraming sasakyan pa. So, paano na? Ayaw ko ng gano'n. Kayo na lang siguro. Okay yan. Ako gusto na okay ng ano ko, yung masakit sa ulo. Yeah. Pero kung kaya mo, tandaan nyo, kung basta kaya at sobra ang income mo, bakit naman hindi? Yan nga, bakit naman hindi? Ba't hindi mo di ba, kumuha ka na ng sakyan, kumuha ka na ng bahay ng bago, o ano. Oh, di ba? Oh. Pero para naman doon sa mga ano din na bumili ng bahay na hindi pa na-renovate, gusto lang ay kasi malaking ang backyard sa mga lumang bahay. Imagine niyo ang gagastusin ninyo doon sa nabili niyong lumang bahay. Di ba? Una, sa lahat, yung mga nabili mong bahay na luma, tapos ikaw pa magpapaayos yan. Di ba? Bakit naman bibili ka pa ng bahay na instead na titirahan mo na nga, ay ipapagawa mo pa. Di ba? Bakit tayo yung bumili ng bahay na na-renovate na? Kahit palagay na natin na luma yan. Pero dapat na-renovate na yan. Para higaan mo na lang at hindi na sakit sa ulo at hindi na mag-alboroto kung ano yung mga sira-sira dyan. Dahil lalo na ngayon dito, napaka-harsh ang weather. Sa Canada ay siguradong mamroblema kapag dating ng winter. Una sa lahat, ang heater at ano pa ba, ang mga insulation yan ay napakahirap alamin kung yan ay okay pa ba. Di ba? Yun yung mga unang mga dapat dahilan na tingnan din nila na, sa side nila. Kung tama ba talaga yung pagbili nila ng mga ari-arian. Yun. Kaya ako ito, kondo lang yung kaya ko. Gaya niyan. So, easy lang yung buhay ko. Di ba? Easy lang din naman. Wala akong ipon. Tingnan nyo, wala akong ipon. Hindi naman ganon kalaki ang utang ko. Sasakyan lang yung nagiging utang ko. Yun lang. So, hindi na doon, yung income ko in every month ay hindi yung side na kailangan mo mag-double job para pangpalit doon sa pampuno doon sa tawag nito, na bayarin na mortgage or insurance. Yun, ganon, di ba? Ba't kailangan mo? Kasi dumanos na ako sa ganyan na sistema. Bakit babalikan ko pa? Di ba? Easy lang. Gusto ko, may pumapasok malaking pera. Ba't ko gagastusin kung maayos naman ba't naman mag-ano pa ako ng mas mataas? Kaya nga lagi tapayo sa mga financing advisor. May mga ganun. Di ba? Na kumuha ka na ng ganito or magpapa-ano ka na ng bahay na ganyan. Pero pipilitin mo na makakuha nga ng bahay, paano naman yung income mo? Paano ka ma-approve? Although, nandun na tayo, maraming iba dyan na gumawa ng paraan talaga para lang ma-approve, para makakuha na ng bahay. Kaya naghanap talaga sila ng pang down payment para doon sa bahay. Paano kung, tinan mo, inutang mo ang isang pambili mo ng, pang hulog mo sa bahay, di ba? Pang deposito mo, down payment. Ayun, pang down payment mo ay inutang mo. Okay? So, yun ay may interest. Okay? So, paano kung nakuha mo na nga yung bahay na yan, then magma-monthly ka na, mag-starting monthly mo. Paano mo pa makaka-catch up yung monthly mo doon sa bahay kung yung mismong down payment mo ay inutang mo na may interest na din? Hindi, lalo ka na nabaon-baon. Di ba? So, bakit kailangan mong umabot ka sa ganyan? Which is, pwede naman na nakaipon ka ng ganong halaga at idiretso mo na ng down. Pwede yon na ganon. Kung may pan-down ka, pero kung iutang mo pa din may interest, kasi ang lalaki pa naman ang interest dito. Pag nautang mo, paano na? Sinong Poncio Pilato na
papautangin ka ng ganong kahalaga, palagyan na natin $25,000 o $30,000. Sino naman yung magpapautang sa'yo ng ganong kalaki? Ay, Diyos ko. Di ba? Napakahirap nun. Oh. Kaya, the best pa din para sa akin, yan, kagaya nito, maraming nagbibinta ng ganyan. Kung kayo, sobra-sobra, para sa akin ha, kung sobra-sobra na yung pera ninyo, magstay lang kayo. Kung sumobra man yung pera niyo, stay lang kayo kung saan kayo huwag kayong atat na, ay, may sobra na yung pera ko na ganyan. Ay, kailangan ko nang kumuha na ulit. No, wag, ganun. Para sa akin, kung yan ay sumobra na ang pera ninyo, na ang income ninyo ay every month ay talaga may pumapasok, ipunin nyo na lang yon. Ang pinaka-the best na paraan dyan, kasi patanda na tayo, napakahirap sa panahon ngayon na pagtanda ay wala kang maanuhan. So, pinaka-the best niyan ay yung mga kondo sa atin. The best. Yan ang pinaka, kung gusto nung mag-retire, pang-retire na talagang hindi magagalaw ang mo, tuloy-tuloy ang kita mo. Doon mo i-invest yung pera mo sa, ng ganito. Payo ko lang. Kumuha kayo ng condo type unit sa atin, yan. Ito, lalo na ngayon, magaganda pa naman ang mga yari nila. Ngayon, puta, magagandang gawa ang Robinsons Land Corporation. Wala pa akong naririnig na nagkaroon ng problema. Kasi marami sa atin ang may-ari ng mga ay gawa lang ng gawa. Walang quality, di ba? So, tingnan natin ng maigi yung mga makukuha ninyong mga agent o mga makukuha ninyong residential ay kailangan dapat quality branded beside dyan. Yung mga naglo-long term talaga, hindi yung in a long run ay magugulat ka na lang, ang pera mo ay nagiging anay pa. Diba? So, para sa mga sobra-sobrang pera dyan, para sa akin, ay gamitin nyo na sa magandang investment, which is yung mga condominium sa atin. Yun ang isa sa maipapayo ko. Nagkataon lang na ako ay walang sobra-sobrang pera. Ganon. Pero kung ako ay may sobra-sobrang pera, ay bakit naman hindi? Baka mayaman ako ngayon. Dahil kung may kapital ako, ang dami sa utak ko. Naglalaro. Pero hindi makalabas dahil wala ka namang ganon. Diba? Bawat kilos mo kasi ay kailangan dapat meron kang hakbang na ganon. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na maabot ang kagustuhan sa isip mo na which is imposibleng mangyari. So, magdidepende pa din kung ano yung income mo. Kung alam nyo naman na short income talaga kayo, ay below the belt ang labanan, ang bracket nyo ay talagang hindi po pwede, ay huwag nyo nang pilitin. Iyan ang pinakamagandang payo dyan. Sa iba na nakikita nyo, nagugulat kayo, amin naman nila ng pera, which is sa kanila yon. Yon ay pamamaraan. Oo, hindi mo kailangang kainggitan o hindi mo kailangang gayahin kung ano man yung meron silang pamumuhay. Dahil kahit sa atin, kahit tayo, sa sarili natin ay may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. At kung ano man yung diskarte sa buhay mo ay ikaw pa din ang masusunod at hindi sila. Yun lang magiging payo ko para sa lahat. Kaya huwag kayo magsawang magsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!